Una sa lahat, umatikabo ang tila wrestling sa gitna ng kalsada sa Davao City. Pareho silang tsuper. Ang dahilan ng bugbugan, agawan daw sa pasahero. Ang buong detalye kong niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Sa viral na road rage sa Antipolo City, rider na binarel na nakalitan niyang motorista, namatay na. plane crash na ikinamatay ng 2 piloto sa Lingayen, Pangasinan, iniimbestigahan na. Fleet ng flying school na may-ari na bumagsak na eroplano, grounded. Mga pangalan na katunog ng mga mabibili sa grocery, nasa listahan ng mga resibo ng confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte. Abogado sa Zamboanga City, timbog dahil sangkot umano sa sexual abuse ng mga menor de edad. Height ng mga biktima nakamarka pa sa haligi sa loob ng bahay ni attorney. 4 na Pinoy na biktima ng lindol sa Myanmar nawawala matapos gumuho ang titirahan nilang gusali. At Korean superstar na si Kim Soo-yeon, binasag na ang kanyang katahimikan tungkol sa kontrobersya sa kanyang namatay na ex na si Kim Se-ron. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. Pumanaw ng rider na binarel ng SUV driver dahil sa away kalsada sa Antipolo na nauwi sa road rage. Nakakulong na ang driver na sinabing nagdilim daw ang paningin kaya nagawa ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ito ang viral video ng pagsusuntukan ng isang lalaking nakaputing t-shirt at 2 rider sa barangay San Jose sa Antipolo, Rizal. Panay sa lag ang nakaputing lalaki. Habang pinagtutulungan siya ng mga rider, may mga sumubok umawat pero di napigil ang suntukan. Sa isa pang kuha, kitang biglang bumunot ng baril ang lalaking nakaputi. Pinaputukan niya ang isa sa mga nakasuntukang rider hanggang matumba. Pinaputukan din ng lalaki ang iba pang nasa paligid. Matapos ang walang habas na pamamaril, kita pang binuhat ng lalaki ang babaeng kasama niya na tinamaan din ng bala. Kiniladkad niya naman palayo ang binaril na rider na nasa harap noon ng kanyang sasakyan. Saka siya bumalik sa SUV at sumibat. Hinabol naman ng mga pulis ang lalaki hanggang sa ma-corner sa checkpoint sa barangay Mayamot. Kritikal dahil sa tama sa ulo ang kasuntukan niyang rider hanggang sa pumanaw ito ngayong araw. Base sa investigasyon, nagsimula ang gulo nang magkagit-gitan ng SUV ng sospek at grupo ng mga rider. Muntik niya silang masagin na grupo ng nakamotor. So, yung grupo ng nakamotor na yon, kinat sila doon sa part na yon. So, kaya nahinto rin yung sasakyan. Giit naman ng sospek, self-defense ang nangyari. Humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Talagang, ano lang po talaga, nagdilim na lang po talaga paningin ko, pasensya na po. Pero ayon sa isa sa mga biktima, ang SUV daw ang nanggit-git. Reckless driving po siya. Una niya pong nagit-git is yung father ko, isa pitan niya. Muntik na po siyang sumemplang. Nasumbong ko po kay daddy sa through intercom sa helmet. Nasabi ko, nagit-git ako. Ayon sa mga pulis, hindi pwedeng tignan bilang self-defense ang nangyaring pamamaril. Bukod pa riyan ang malinaw na paglabag sa umiiral ngayong election gun ban. Road rage po talaga ito. Hindi ito plan, hindi ito planado. Sa burst of emotion with wrong reaction. Unang sinampahan ng reklamong frustrated murder ang driver ng SUV. Pero dahil may nasawi, i-upgrade ng mga pulis ang kaso. Pinag-aaralan din ng PNP ang pagpapataw ng lifetime ban sa mga lalabag sa election gun ban. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbin, inaaral pa raw nila ang legalidad nito. Dapat walang baril ngayon. Kaya nga kami nagulat, of course, ito po yung nangyari sa atin. Ang paggamit ng baril is a last resort.
Naglabas naman ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa SUV driver at 3 motorcycle riders na sangkot sa road rage. Pagpapaliwanagin sila kung bakit hindi dapat i-revoke ang kanilang mga lisensya na sa ngayon ay suspendido ng 3 buwan habang gumugulong ang investigasyon ng LTO. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Grounded muna ang buong fleet ng flying school na may-ari ng nag-crash na Cessna airplane sa Pangasinan kahapon. Yan habang inaalam pa rin ang sanin trahedyang kinasawi ng sakay nitong piloto at student pilot. Halos magkapira-piraso ang Cessna plane na ito matapos bumagsak sa bakanteng lote sa Barangay Libsong East sa Lingayen, Pangasinan. Pasado alas 8 ng umaga kahapon nang mag-take off mula Lingayen Airport ang eroplano, sakay ang 31 anyos na pilotong si Captain Nico Manogan at ang 25 anyos na pilot student na si Brian Okang. Pero makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang eroplano. Sinubukan pang isugod sa ospital ang 2 piloto pero hindi na sila umabot ng buhay. Heto na lang yung natira mula ron sa bumagsak na eroplano. Bukod sa yupi-yupi na yung mga pakpak at lasog-lasog na yung katawan, wala na rin yung nguso nito. Binaklas na rin ng mga piloto ang makina ng eroplano para sa investigasyon ng mga otoridad. Inaalam na ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung problema sa makina o human error ang sanhi ng plane crash. Kaya habang gumugulong ang investigasyon, hindi muna pinayagang makalipad ang ibang eroplano ng flying school. Nangako naman ang Pilipinas Space and Aviation Academy na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng kaap. Nakiramay na rin sila sa pamilya ng mga biktima. Dinala na ngayon ng kanyang pamilya sa Baguio ang labi ng nasawing piloto. Sa Bulacan naman iniuwi ang labi ng pilot student. Hindi naman makapaniwala ang ilang malapit na kaibigan ng 2 biktima sa nangyaring trahedya. Nagbiroan kami na kami yung magiging mekaniko niya sa eroplanong paliliparin niya. Kaso nga lang po, wala ganun nangyari po. Parang magkapatid talaga. Alam niya yung personal na problema ko. At vice versa, ganun din siya sa akin. Humiling na muna ng privacy ang mga naulilang pamilya ng mga biktima. Naialis na rin sa crash site ang natitirang bahagi ng bumagsak na eroplano. Mula sa Lingayen, Pangasinan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hinigpitan ng seguridad sa labas ng ICC detention facility sa the Netherlands dahil sa mga rally ng pro at anti-Duterte. Ang kampo naman ng prosekusyon, kumpiyansang hindi ito makaaapekto sa paggulong ng kaso. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Bantay sarado ng Dutch police sa mga Pilipino sa labas ng Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Ito'y para masiguro na hindi sila makakaabala sa daanan ng mga bisikleta, sasakyan at pedestrian. Kahapon, nagtipon at nagdasal sa labas ng piitan ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng Europa. Bakit mahal natin siya? Lalo tayo nasa labas. He is the first president that we feel that we belong to the Philippine government. Ano ba kayo dyan? Yes! Sa araw-araw ng mga demonstrasyon ng pagsuporta kay Duterte, hindi raw nababahala ang prosekusyon. Hindi naman daw ito makakaapekto sa kaso. Wala pa rin doon ay susumiting mosyon ng kampo ni Duterte para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Hindi raw sapat na puro panawagan lamang ang gawin ng kanyang mga taga-suporta. Wala pang tugon dito ang kampo ni Duterte. Nitong weekend, walang dumalaw na sino man sa mga kaanak ng dating Pangulo. Gayunman, nauna na nakabisita rito ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty Duterte. Pati na rin si Vice President Sara na kasama na ngayon dito sa The Hague ang nanay na si Elizabeth Zimmerman. Lumipad na kahapon pabalik ng Pilipinas si Senador Robin Padilla. Pero eksklusibo muna siyang nagpaunlak ng panayam sa News 5 sa 2 linggo rin niyang pananatili sa The Netherlands. Anya, utos daw ng dating Pangulo na bumalik na siya sa Pilipinas para mangampanya. Aminado si Padilla, malaking dagok sa kanilang partidong PDP ang pagkakakulong ni Duterte. Yung aming number 1 crowd drawer, nakakulong. Para kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo, na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po. Tungkol naman sa nakabinbing impeachment case laban kay VP Sara, nababahala raw ang senador na baka kulangin sila ng numero sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Tatatlo kami. Kasi siguradong papasok naman si Senator Bato, si Senator Go. Kung tatatlo lang kami, baka hindi namin makuha yung bilang .
Kasi numbers po ang labanan sa Senado po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dalawang Pilipino sa Qatar ang inaresto dahil sa paglok sa umunoy political rally para sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa DFA, nagtipo ng mga Pilipino sa isang beach noong March 28. 3 sa kanila ang agad ding pinalaya matapos ang pag-alamang mga menor de edad. Sa ilalim ng batas ng Qatar, bawal ang pagsasagawa ng mga rally nang walang permit. Ang lalabag, pagmumultay ng 50,000 reals o katumbas ng 700,000 pesos. Posible din silang makulong ng hanggang 3 taon. Nakausap ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Qatar ang ilan sa mga inaresto. Handa rin ng pamahalaan na magbigay ng legal assistance o sa sampa ng reklamo ang mga Pilipino. Hindi pa rin natatagpuan ang 4 na nawawalang Pilipino sa Myanmar kasunod ng mapanganib na magnitude 7.7 na lindol. Nasa frontline ng balitang yan si Cheryl Cosi. Biglang umalon ang tubig sa swimming pool na yan sa Bangkok, Thailand. Agad-agad umahon at nagtakbuhan ang mga tao. Kuha yan noong Biyernes, kasagsagan ng lindol. Sa iba pang gusali, nagmistulang falls ang tumapong tubig mula sa rooftop ng swimming pool. Habang yumayanig, makikita rin ang window cleaner na nakasabit sa ere. Lakas sa lindol. Lumilindol. Yo, nagana yung mga sa building. Ramdam din ang lindol sa opisina ng Philippine Police Attaché sa Bangkok. Huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik. Tumagas na ang tubig sa emergency exit. Kabilang sa nakaranas ng lindol, ang Pilipinong guro sa Thailand na si Marco Orbegoso. Sa sobrang takot daw niya, nagawa niyang bumaba mula 20th floor hanggang sa ground floor sa loob lang ng 5 minuto. And I even skip ilang hagdan po, tumalon po para lang makalabas po kasi it's between life and death, and ayun na po, I'm starting to see cracks and yung mga debris are all over the place na po. Nakaligtas naman sila. Ayon sa Philippine Embassy sa Thailand, walang nasawing Pilipino sa lindol. Sa kabila niyan, patuloy ang rescue operations doon, lalo na sa gumuhong construction site kung saan may mga natabunan. Sa huling tala ng Thailand Local Disaster Management, 18 ang namatay, habang mahigit 80 ang nawawala. Sa Myanmar naman na epicenter ng magnitude 7.7 na lindol, isang babae at kanyang anak ang natrap sa gumuhong gusali. Pahirapan pero nasagip naman ang mag-ina. Kasama sa mga hinahanap sa Myanmar ang 4 na Pilipinong kumpirmadong nawawala. Pare-pareho silang nakatira sa gusaling pinaguho ng lindol. Kabilang dyan ang mag-asawang guro na sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Kwento ng kapatid ni Alexis, mula ng lumindol, hindi na niya makontak ang mag-asawa. I checked their condominium name, which is Sky Villa. Tapos, devastating pala yung picture doon sa building nila. They were declared missing. So, from that, wala na po talagang communication. Until now, hindi pa rin sila nahahanap. Sa huling datos, 1,700 na ang nasawi sa Myanmar. Ayon sa Malacanang, magpapadala ang Pilipinas ng 114 na personnel para tulungan ang mga biktima sa Myanmar at Thailand. Sa ngayon, nasa state of emergency ang dalawang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Kasunod ng nangyaring lindol sa Myanmar at Thailand, mismong Office of Civil Defense ng Pilipinas ang nagsabing hindi pa tayo handa sakaling sa ating mangyari ang ganyang kalakas na lindol. Lalo na po kung tatama ang pinangambahang The Big One kung saan sapul pati ang Metro Manila. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Maraming bahay at gusali ang pinaguho ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Winasak din ng lindol ang mga tulay, paliparan at ilang tourist spots. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Myanmar sa nakalipas na mahigit 100 taon.
Dito sa Pilipinas, pinaghahandaan naman ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa taya ng PHIVOLCS, higit 30,000 ang posibleng mamatay kapag tumama ang The Big One at mahigit 100,000 ang pwedeng masugatan. Aminado ang Office of Civil Defense o OCD na hindi pa handa ang Pilipinas para sa ganyang kalakas na lindol. Kailangan na raw nating maghabol sa paghahanda. Hindi raw sapat ang duck, cover and hold na parating pinapractice tuwing earthquake drill. Kahit napakaganda ng pagkakagawa mo ng duck, cover and hold, pag nangyari yan, at nandun ka naman sa isang struktura na mahina, yung bahay mo, substandard, baka doon ka malibing. Isa pang problema ayon sa OCD ang mga gusaling hindi sumusunod sa building code. Hanggat kaya pa natin, madaliin natin yung engineering solutions. Ibig sabihin, matibay yung bahay, sumusunod sa pinaka-mahigpit na tinatawag na safety conditions ng building code. Yan ba ay sumunod? Maganda ba yung design yan? Kung tama naman din design, tama ba yung mga materials na ginamit? Baka substandard yung ginamit ng mga materials, kagaya ng bakal, yung rebars. No? Kung tama naman ang plano, pina-approve niya sa City Hall, tama ba yung pagkaka-implement niyan? Hindi lang din daw The Big One ang dapat na alalahanin dahil may iba pang 6 na active trenches sa bansa. Kapag gumalaw ang mga ito, posibleng higit pa sa magnitude 7.2 ang idulot nitong lindol. Kaya mungkahin ng OCD suriin ang mga bahay, gusali at iba pang istruktura kung kakayanin ng mga ito ang malakas na pagyanig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, doble ingat ngayong mainit ang panahon. Naitala kanina sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Mapanganibayan at posible ang magdulot ng heat stroke. Bukas, nasa danger level pa rin ang heat index forecast sa Dagupan, Iba, Zambales, Virac, Catanduanes at Butuan City. Samantala, binaha naman kanina ang ilang lugar sa Cotabato City at Sarangani dahil sa kalat-kalat na pag-ulan. Epekto yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Southern Mindanao. Dala niya ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan bukas sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sultan Kudarat at Sarangani. Gayon din sa Palawan. Posible naman ang light rain sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Showbiz tonight na tayo. Binawi ni Ay de las Alas ang petisyong maging US citizen ang estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Sa apela ng comedy queen, kabilang sa nilahad niyang dahilan ay third party, kaya niya gustong bawiin ang green card ni Gerald. Pinaboran ng US Citizenship and Immigration Services ang apela ni Ay. Wala pang pahayag si Gerald kaugnay nito. 2021 nang pinetisyon ng komedyanteng si Gerald sa Amerika. October 2024 naman nang ibunyag ni Ay na nakipaghiwalay sa kanya ang mister sa pamamagitan lang ng chat. We're getting another Daragona moment, but this time kasama si EXO Chaniol. Spotted together ang Big Bang leader at 21 member sa after party ng concert ni GD sa Korea. Nandyan din si Chaniol na pinapair din ng fans noon kay Dara. Di masaya na naman tuloy ang Daragon at Chandara shippers niyan. Present din sa party ang 21 leader na si CL na nag-perform pa sa Ubermensch concert ni GD. Present din sa concert sina Big Bang members Taeyang at Taesung. May init pa akong chika later, gaya ng pagsasalta finally ni Kim Soo-yoon sa kontrobersya nila ng pumanaw niyang ex na si Kim Se-ron. You don't wanna miss that. Susunod, DOTR, bubuo ng komite para silipin ang mga issue sa pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Ilang kapangalan ng isda at karne na bisto sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng OVP. Abogado, nireklamo ng pangahalay sa mga lalaking menor de edad sa Zamboanga City. At Lea Salonga may guest villain role sa The Cleaning Lady Season 4. Magbabalik pang Frontline tonight.
mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ang kainang yan sa Barangay San Juan sa Taytay, Rizal. Maya-maya, biglang may sumabog sa loob na nagdulot ng sunog. Base sa investigasyon, tangke ng LPG ang sumabog. 3 ang nagkapaso sa buong katawan. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog. Aminado ang DOTR na may ilang pagkukulang sa Public Transportation Modernization Program. Kaya naman, isang komite ang bubuuin ng ahensya para matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Matapos ang isang linggong tigil pasada, nagharap sina Transportation Secretary Vince Dizon at Manibela Chairman Mar Valbuena. Ito ay para pag-usapan ng mga issue sa Public Transport Modernization Program na siyang dahilan ng transport strike ng grupo. Marami silang mga nakita at naranasan na pagkukulang at mga problema sa modernization program. At yon ay in-acknowledge natin. No? Inaamin natin na kahit tayo, marami tayong nakitang mga problema. At bilang pagkilala raw sa mga nakitang butas sa programa, ipinag-utos ni Dizon ang pagbuo ng isang komiteng titingin sa mga issue sa pagpapatupad ng PTMP. Kasama sa komite, sina Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Mon Reyes, Undersecretary for Road and Infrastructure Steve Pastor, Assistant Secretary Jojo Reyes, Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza at ang bagong hepe ng Office of Transportation Cooperatives na si dating Kainta Mayor Mon Ilagan. Kapansin-pansing wala sa komite si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III. Paglilinaw naman ni Dizon, walang ibang ibig sabihin nito at walang mababago sa liderato ng LTFRB. I think kailangan dito merong fresh perspective, no? Para maintindihan ano ba ang mga problema. Kailangan mag-focus tayo sa talagang napakalalim at unbiased review ng modernization program. At magagawa lang natin to kung mga bagong tao at bagong mukha. Nakatakdang magbigay ng rekomendasyon ang bagong komite sa susunod na linggo. Pero habang wala pa yan, muling humirit ang grupong Manibela na extend ang prangkisa ng mga tsuper. Ang importante po talaga rito ay maibalik muna sa amin yung aming mga at least provisional authority na makabiyahe kami. Kasi kung wala yon, kahit na nagdadialogo tayo, kolorum pa rin kami. Pag-aaralan naman daw yan ng DOTR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Arestadong isang abogado at certified public accountant na 2 dekada na umunong nangahalay ng mga menor de edad. Ang suspect, sinusukat at minamarkan para sa poste ang height ng mga nabibiktima niya. Nasa Frontline na balitang yan si Ian Suyu. You have the right to remain silent. Anything you say or do can will be used against you in a court of law. Binasahan ng Miranda rights ang certified public accountant at abogadong si Michael Molina nang arestuhin siya sa kanyang bahay sa Zamboanga City. Inireklamo siya ng pangahalay sa mga lalaking menor de edad. Nadatnan din sa kanyang bahay ang 3 menor at 6 pang biktima ng sexual abuse. Base sa investigasyon ng NBI, taong 2002 pa raw ginagawa ng suspect ang kahalayan. Nakita pa ang isang poste sa loob ng kanyang bahay kung saan minamarkahan niya kung gaano katangkad ang mga batang biktima. Pag first timer yung victim, ang ginagawa niya, pag after na ma-engage sexually yung bata, pinakikita niya sa malaking screen na ito yung ginawa natin. So yung bata, out of fear, kapag tinawagan niya, bumabalik siya para ulitin yung ganong klase ng pag-aabuso. Binabayaran daw ng abogado ng 200 hanggang 500 piso ang mga biktima. Nakumpiska naman sa suspect ang computer at hard drive na pinaglalagyan niya ng mga malalaswang video at litrato niya kasama ang mga biktima. Ang masaklap, tila alam din daw ng mga magulang ng biktima ang ginagawa sa kanilang mga anak. Medyo may kahirapan yung mga batang ito. So, para sa parents nila, ang dating is tumutulong itong subject na to sa kanila. Parang in favor pa dun sa ginagawa niya na wala namang masama dun sa ginagawa niya kasi nakakatulong pa siya at nagbibigay siya ng
allowance dun sa mga bata. Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang mga na-rescue na biktima. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect at posible pang madisbar at tanggalan ng lisensya bilang CPA. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Bilib sa husay ng mga Pinoy ang Scottish actor na si Ian Glenn. Si Ian ay kasama sa Bayaniverse movie na Quezon na pagbibidahan ni Jericho Rosales. Ayon kay Ian, hindi lang sa aktingan kundi pati sa pagiging resourceful sa set, magaling ang mga Pinoy. Gaganap si Ian bilang Leonardo Wood, ang opisyal ng United States na nagsilbing Gobernador General ng Pilipinas. Kaya matindi raw ang pag-aaral ng aktor sa kasaysayan ng Pilipinas. These are brilliant historical kind of documents of that period of Philippine history. And, you know, you were a country that, oh my goodness, you had it tough. The Spanish came in and then sold to the Americans. And then, you know, and finally you wanted to find your own voice and found your own voice. But it was kind of complicated getting there, and that's the kind of territory that we talk about. Not everyone's circumstances are that great, and you know, our crew is working incredibly hard, but they turn up and they're jolly and they're happy and they're happy to be there. Mapapasabak sa panibagong role ang music icon na si Lea Salonga. Gaganap siya bilang guest character na kontrabida sa crime drama series na The Cleaning Lady. Gagampanan niya ang karakter ni Rose, isang babaeng nagpakasal sa lalaking mayaman at napakagalante. Enjoy raw siya sa bagong role dahil madalas siyang gumaganap bilang isang babaeng may ginintuang puso o walang masamang binabalak. Empowering din daw na maging bahagi ng drama kung saan pinapakita ang mga karanasan ng mga Southeast Asian. Mapapanood si Lea sa Season 4 ng The Cleaning Lady sa March 25. Susunod, mga kapangalan ng isda at karne na bisto sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte. Vlogger sa Negros Oriental humiga sa kalsada for the content. Ang ending, kakasuhan siya. At Queen of Tears actor na si Kim Soo-hyun naiyak nang magsalita sa kinasasangkutang issue ng umano'y panggugroom. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan kahapon sa CM Recto Street sa Davao City. Tila nag-resting sa kalsada ang dalawang driver ng pampaserong multicab. Sa takot, nagsibaba ng mga pasahero. Sa huli, naawat din naman ang dalawang driver. Base sa investigasyon, agawan sa pasahero ang punot dulo ng away. Hindi naman nagsampa ng reklamo ang magkabilang panig. Team Grocery, yan ang bansag ng mga kongresista sa panibagong batch sa mga pangalang nabistong tumanggap din daw ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bukod kina Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Camote at Xiaomi Ocho, merong dagdag na pangalang inilabas na umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sina Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Joseph Bacon at Sala Kasim. Lahat daw ng mga pangalang ito walang birth certificate at walang marriage o death record sa Philippine Statistics Authority. Sa halos 2,000 recipients ng Confi Funds ng OVP, higit 1,300 dito ang walang birth records.
Tinawag na Team Grocery ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga pangalang tila mabibili raw sa palengke o grocery. Giit niya, hindi ito ang unang beses na may nakitang katawa-tawa o kakaibang pangalan. Nakalulungkot din daw na patuloy pa itong nadaragdagan. Mukha raw sinadyang mag-imbento ng listahan para pagtakpan kung saan dinala ang pondo. Giit ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora, mapalalakas nito ang kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara, partikular ang Article 2 na nakatuon sa pagwaldas umano sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paliwanag pa ni Zamora, para sa mga namimiloso po na nagsasabi kaya nga confidential dapat or fictitious names dapat. The use of fictitious names for confidential funds is not automatically legal, as in fact there are guidelines that the officials have to follow. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng prosecution para sa impeachment trial. Katunayan, nagsagawa na sila ng mock trial para sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 30. Pati ang Malacanang nagtataka sa mga bagong pangalan sa confidential funds ni VP Sara. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. Sa kabila niyan, ipinauubayan na ng palasyo sa Kamara at Senado ang pag-iimbestiga tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinaplansya na ng legal team ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang argumento para sa hinaharap nitong kasong crimes against humanity. At live mula sa The Hague, sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong mga sinabi sa inyo dyan ng abogado ni dating Pangulo? Yes, Nikki, muling humarap nga sa media ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa pagbisita niya dito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Naniniwala raw sila na malakas ang argumentong isusumite sa korte patungkol sa usapin ng jurisdiction. Ito sa pag-withdraw pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute nang mangyari ang pag-aresto sa dating Pangulo. G.T. Kaufman, matagal nang kinukonsidera ang jurisdictional argument hindi lang sa Supreme Court sa Pilipinas kundi pati na rin sa International Criminal Court. Tumanggi na magbigay ng iba pang detalye rito ang abogado at iniwasan na rin sagutin ng puna ng mga kritiko na nangyari naman ang mga krimen sa panahong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Ngayon man, ayaw pa rin pangunahan ni Kaufman ng korte dahil may posibilidad din daw na isama ang nabanggit na argumento sa confirmation hearing sa Setyembre. Hindi nagbigay ng estimate ang abogado kung hanggang kailan ito posibleng dinggin at madesisyonan. Pinag-aaralan pa rin daw ng kanilang kampo ang pagsumite ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't may tuturing daw ito bilang isang complex na proseso. Aminado rin si Kaufman na hindi na raw bago yung mga nagsasagawa ng kaparehong demonstrasyon lalo kapag mas mainit ng tinatalakay ang mga nakakasuhan dito sa ICC. Kasabay niyan, hiniling daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na respetuhin ang judicial process para ito sa publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Kaufman. The former president has been made aware of the outpouring of support and love for him. It's touched him, especially on his 80th birthday. Politics is one issue. He's aware of what's going on in the Philippines. Politics will take its course. But that has nothing to do with what's going on here at The Hague. What's going on here at The Hague is a judicial process and it should be allowed to run its course. Nikki, sa ngayon wala pang bagong komento ang kampo naman ng prosekusyon hinggil sa mga latest na pronouncements ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pasado alas 5 na ng hapon, actually alas 5:20 na ng hapon dito sa The Hague, at hanggang sa mga oras na ito wala pa rin tayo nakita na sino mang kaanak ng dating Pangulo na bumisita sa kanya. Yan ay lalo't mahigpit pa rin kasi at talagang araw-araw ini-screen at titignan kung papayagan ba o hindi ang sino mang dadalaw sa mga nakadetine dito sa ICC Detention Center. Nikki. Live mula sa The Netherlands, maraming salamat, Mon Gualvez. Puspusan ang sinagawang pagsusuri sa mga automated counting machines bagong nalalapit na Bilang Pilipino 2025. Nihahanda na rin ang pag-deliver ng milyon-milyong balota sa iba't ibang lugar sa bansa. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles.
Sa unang pagkakataon, ipinasilip ng COMELEC sa media ang mabusising accuracy test sa mga automated counting machine o ACM bago i-deploy simula sa Biyernes, April 4. 90% ng handa ang COMELEC sa nalalapit na botohan sa May 12. Yun nga lang, higit pa sa kalahating ACM ang hindi nasusuri o nasa 63,000 units. Sa kabila nito, kampante si Garcia na matatapos ng COMELEC ang end-to-end testing sa mga makina, kabilang ang mga SIM card at USB na gagamitin para gumana ng maayos sa mga ACM. Kumbaga sa ginagawa ng mga sasakyan, bawat isang sasakyan na ginagawa ng isang planta, isa-isang tinetest pa rin. Yun ang maganda. Para kung may makitang problema, magagawang pa ng paraan habang naandito ang mga makina. Sakaling magka-problema sa mga ACM, may 11,000 na backup units ang COMELEC o 10 makina na naka-standby sa bawat probinsya. Ito raw ang pinakamaraming contingency machines na inihanda ng COMELEC para masigurong walang aberya sa mismong eleksyon. Sunod naman na pinasilip ng COMELEC ang ilang official ballots na handa ng i-deliver. Sa ngayon, nasa 12 milyon na balota ang isa sa ilalim pa sa verification para matiyak na nababasa ito ng mga ACM. Sa April 20 ang rollout ng mga official ballot. Ito ang warehouse ng COMELEC dito sa Santa Rosa, Laguna kung saan nakaimbak ang mga official ballot na gagamitin sa May 12 elections. Ayon sa COMELEC, handa na ang ilan sa mga balota na maipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa at prioridad o uunahin nga daw dyan ay ang Bangsamoro, Caraga at Batanes. Ayon sa batas, ang mga provincial, city at municipal treasurers ang tanging papayagan na tumanggap ng mga balota at ACM. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Abangan, South Korean actor Kim Soo-hyun sinagot ang mga issues sa pumanaw na aktres na si Kim Se-ron. At buntis, ligtas na isinilang ang kanyang anak sa gitna ng lindol sa Thailand. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Eto na ang mainit. Sinagot na ni Kim Soo-hyun ang mga paratang sa kanya gaya ng umano'y pangugroom sa pumanaw na ex-girlfriend niyang si Kim Se-ron. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. Napaiyak ang Korean superstar na si Kim Soo-hyun nang harapin niya for the first time ang ilang linggo ng kontrobersiya sa pagpanaw ng ex-girlfriend niya na si Kim Se-ron. Marami na raw kasi aniya ang naaapektuhan at nagdusa dahil sa kanya. Sa pagharap niya sa media, nagsorry ang aktor. Pakiramdam niya raw kasi ay hindi matahimik ang kaluluwa ni Se-ron. Pero dininay ni Kim Soo-hyun na nagkaroon sila ni Se-ron ng relasyon habang minor pa lamang ang namayapang aktres nang mag-date sila noong 2020. Hindi raw totoo na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Se-ron. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 저희 소속사가 고인의 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아닙니다. Matatanda ang nasangkot noong 2022 sa drunk driving case si Se-ron habang talent pa siya ng management ni Soo-hyun na gold medalist. Sinagot ng ahensya ang penalty na 700 million won o higit 27 million pesos. Pero sa isang YouTube expose, iginiit ng pamilya na aktres na pinadalahan sila ng notice ng gold medalist na dapat umanong bayaran ni Se-ron ng agency para sa ginastos ito sa penalty. Bagay na itinanggi ng gold medalist. Sabi naman ni Soo-hyun, hindi siya aamin sa isang bagay na hindi naman daw niya ginawa. 제가 잘못한 일은 얼마든지 인정하겠습니다. 하지만 하지 않은 일을 했다고 할 수는 없습니다.
Tinawag din ni Suyu na sarili niya na tanga dahil sa anayay pagtatago imbis na magpaliwanag. Nang ilabas naman ang aktres sa mga dati nilang larawan, pinili niyang manahimik. Gusto raw ni Suyu na protektahan ang nooy umiere pang hit K-drama na Queen of Tears. Nagsalita rin si Suyun sa kumakalat na chat conversation nila ni Seiron back in 2016. Sa nasabing convo, si Suyu ng sweet at sumusuyo kay Seiron. Pero paglilinaw ng aktor, 2019 na naturang exchange of messages at hindi 2016. Kaya hindi na raw minor de edad doon si Seiron. Sa ngayon, sinampahan na raw ng reklamo ng kapwa ng aktor ang mga taong sangkot sa YouTube expose sa kanya at kay Seiron. No comment pa naman dito ang pamilya ng pumanaw na si Seiron. Bago naman magsalita si Suyun, ilang brands na ang pumutol ng kanilang ugnayan sa aktor kasunod ng pagputok ng iskandalo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating papawang Pampa-Good Night, larawan ng kabayanihan ng mga frontliners sa Thailand. Hindi nila iniwan ang isang babaeng manganganak sa kasagsagan ng lindol. Kaya ang sanggol, simbolo naman ng bagong pag-asa. Nasa routine check-up lamang noon ang 36-year-old na buntis. Pero bigla siyang nag-labor kasabay ng magnitude 7.7 na lindol. Ayon sa nanay, sinasabihan niya pa noon ang kanyang sanggol na huwag munang lumabas dahil nga sa pagyanig. Tila sumunod naman ang anak dahil huminto na raw ang lindol nang lumabas ang kanyang baby girl. Pinangalanan siyang Mink. Parang cute kung Hope. Dapat Hope, di ba? Hope, yung pangalan ng baby niya. Kasi parang, di ba, kahit ang bad nung nangyari, meron pa rin magandang kinalabasan from it. Mas bagay hold kasi kasi pinatigil niya, wait muna, gano'n. Wag muna. At nag-hold din talaga yung baby. Oo, nakinig siya. Kapit Mas lang. magiging masunurin yung baby niya. Kesa naman hope, di ba? Oo, pwede rin naman. Okay. Yan po ang 45 dito pag-iman sa Airlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog na matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Men Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.